Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ikalima. Ito na yung pinakahuli, no? At tawag natin dito ay Passion Tide. Sa susunod na linggo, papasok na tayo para sa pagdiriwang ng mga mahal na araw. Balikan natin ng kaunti, no, yung ating po mga pinuntahan, mga paglalakbay, kung saan ay ang panawagan sa atin, matuto tayo kay Jesus. Noong unang linggo ng Kwaresma, dinala tayo sa disyerto at doon ay pinakita sa atin ni Jesus kung paano malalabanan at kung paano din tayo makakaiwas sa mga panunukso ng demonyo, na lahat ay i-offer o iaalok ng demonyo para lamang malayo tayo sa Diyos o hindi tayo sumunod sa Diyos. Ikalawang linggo, dinala tayo ni Jesus sa bundok. At sa kanyang pagbabagong anyo, narinig natin ang tinig ng kanyang ama na nagsasabing, "Ito ang pinakamamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan." At doon nga po, no, pinakita ni Jesus sa atin na minsan mahirap sundin ang plano ng Diyos, mahirap yung proseso, pero kailangan at dapat tayong magtiwala sa proseso ng Diyos na Kanya pong ginagawa.
Na sa ganon ay matapos natin o masimulan natin ang ating pong misyon sa mundong ito. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, magtiwala ka lang. Kahit parang minsan malabo o parang imposible, pero kung magtitiwala lang tayo sa Diyos, may maganda siyang plano para sa atin. Ikatlong linggo, dinala naman tayo sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng isang talinghanga doon sa isang ubasan na mayroong isang puno ng trigo na hinahanapan ito ng bunga. Gusto nang putulin ito ng may-ari, pero may nakiusap na wag muna, bigyan pa natin ng isa pang taon. At ito ang ginagawa sa atin ni Jesus, ipinaglalaban tayo at ganoon din naman ay tinutulungan tayo na lumago at magkabunga. Kaya yung pagbibigay ng pagkakataon ay hindi dapat ipinagdadamot. Ika-4 na linggo, dinala din tayo sa isa pang talinghanga. Dinala tayo sa isang pamilya. Yung kwento ng isang lalaki na may 2 anak. Na ito ay parehong pinatawad at parehong kinausap ng ama na magbalik at makipagsaya. Diba? Sabi, magsaya tayo, magalak tayo. Na panawagan din, kung mayroong nagbabalik, tanggapin natin, patawarin natin, lalong-lalo pa kung ito ay nagsisisi na sa kanyang mga nagawang pagkakamali at kasalanan. Ngayong 5 linggo, pinapaalala sa atin, binabalik tayo sa templo. At dito sa templong ito, andi dito yung pagdadala ng mga tao sa isang babaeng na huling nakikiapid. Pero ito ay hindi pinarusahan ni Jesus. Sabi nga po, wala bang nagparusa sa iyo? Hindi rin kita parurusahan. Nasaan sila? Nasa templo. Siya ay nagtuturo sa mga tao. At yung pinakamahalagang turo na ibinigay niya sa mga taong ito ay yung tayo po ay hindi maging mapanghusga sa ating kapwa. Hindi po inaalis ni Jesus yung kasalanan na pakikiapid. Kasalanan po yun. Ayon pa yun sa mga nauna. Hindi rin niya binabago ang mga kautusan simula pa nang ibigay ito kay Moises, kundi mas pinauunawa lang niya sa mga tao. Kasi yung mga tao ang gusto parusahan ng babaeng nakikiapid. Ang parusa, patayin sa pamamagitan ng pagbabato. Naintindihan po ba? Okay pa ba tayo? Yan. Kaya sana po, mas lawakan natin ang ating mga kaisipan. Of course, kung kasalanan, kasalanan. Pero ipaubaya natin sa Diyos ang paghatol sa atin pagdating ng araw. Sa ngayon, habang naririto tayo sa mundong ito, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Pero hindi po mahirap kausap ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nakikilala natin ang ating Diyos Ama na hindi siya agad-agad magpaparusa, kundi binibigyan tayo ng pagkakataon na ayusin ang ating pong mga pamumuhay. Ulitin ko po yung sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan, pero humayo ka na at huwag nang magkasala pa. Ganun lang kasimple. Kaya nga, di ba, sabi ko, nasaan tayo? Dinala tayo ni Jesus sa templo. Ano ang tawag natin sa panahon natin ito, ang templo?
ang simbahan. So ang simbahan ay lugar kung saan tayo makakatagpo ng pagtanggap, kung saan tayo makakatagpo rin ng pagpapatawad. Huwag tayo ang maghusgahan. Huwag tayo ang maghatulan. Ito malito, siya malito. Kaya kahit nga sa panahon ngayon, no? Sa panahon na kung saan naririnig natin ang mga tao na ibinibida ang kanilang mga sarili para lamang magustuhan ng mga tao, para lamang kung hindi man maloko ang mga tao, maging maganda sila sa pandinig at paningin ng mga tao. Kung kaya sisiraan ang iba, hahatulan ng iba, para sila ang magmukhang mabait at malinis. Kaya suriin natin, no? Kasi yung sinabi ni Jesus, kung sino sa atin ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kadalasan nga lang, kung sino pa ang may kasalanan, yun ang pinaka-maingay. Bakit nag-iingay? Para mapagtakpan natin ang ating pong mga itinatagong kamalian. Sa Diyos, wala tayong maitatago. Pero kahit alam na ni Jesus, alam na ng Diyos ang ating mga kasalanan, hindi niya tayo basta-basta hahatulan. Bibigyan niya tayo ng tamang panahon para tayo mismo ang magdesisyon kung tayo ba ay magbabago o mananatili sa ating gawain. Sana po mapagnilayan natin ng mabuti na tayo mismo tumingin sa ating mga sarili. Huwag sa katabi, huwag sa kung kani-kanino, ang ating pong mga sarili, ang ating pong tingnan. Amen.